Napakamot sa ulo at nagdadabog na sumunod si Rencio sa kapatid. Bitbit niya ang gitara na kinuha lamang sa tahanan ng chewin ng walang paalam. Samantalang ang kanyang kuya na si Marjo, abot tenga ang ngiti habang sinisimot ang hawak na bulaklak na pinita sa bakuran ng kapitbahay. Patungo sila sa kabilang baryo upang umakyat ng ligaw sa napupusuan nito, si Belinda, ang unika iyan ng pinakamasungit na donya. Nag-aalangan sa pagsama si Rencio dahil alam niya matutulad lamang sa mga naunang panliligaw ang lakad ngayon. Itataboy sila at pagbabatuin ng kung ano-ano. Ayoko na nga kuya. Sa dinami-dami ng babae na pwede mong ligawan, bakit si Belinda pa? Bakit yung anak ni Doña Sibyang? Alam mo naman kung gaano siya kagalit sa angka natin dahil sa nangyaring aksidente noon. Sa ginagawa mo, mas lalo siyang magagalit sa atin eh. Wika ni Rencio. Matagal na yun, Rencio. Sa kapanahunan pa yun ng mga ninuno natin, oh. Ano bang kinalaman natin dalawa sa alitan nila noon? Hindi pa nga tayo pinapanganak nun eh. Hayaan mo na si Doña Sibyang. Ganun lang siya dahil may edad na. At saka sa dinami-dami ng babae dito sa lugar natin, si Belinda lang talaga yung napupusuan ko. Ngayon pa lang, pinaplano ko na yung magiging buhay namin eh. Ilan yung magiging anak, saan kami titira, negosyo. Ngayon pa lang iniisip ko na din kung paano tayo papatayin ni Doña Sibyang. Kuya naman, galit na galit nga ang Doña sa atin eh tapos babalik ka pa? Ano pa naman yan? Itigil mo na yung kaibangan mo. Hoy, hindi kaibangan to ha, Rencio. Palibasa kasi, hindi mo pa nararanasang umibig eh. Kaya ganyan ka mag-isip. Ayan mo, tis-tis lang. Mapapa-oo ko rin si Belinda, pati na rin yan si Doña Sibyang. Ewan ko sa'yo kuya. Sana lang talaga, huwag tayong batuin ngayon ng kung ano-ano. Kapag yun hinabol tayo ng baril, ikaw ang una kong papatayin. Kahit anong pakiusap na Rencio sa kapatid ay hindi to nakikinig. Malakas ang tama ng pana ni Cupido, kaya kahit mabangis na dragon ang ina ng liligawan, handa siyang humarap alang-alang sa pag-ibig. Pagdating nila sa bahay ng Donya, nasa bakuran pa lamang, humarang na ang dalawang bantay na kagad silang tinaboy. Kayo na naman? Ang tigas ng mukha niyo ah. Bungol ba kayo? Sinabi na ni Doña Sibyang na huwag kayong babalik dito. Tigilan niyo na si Senyorita Belinda. Masyadong mataas yung pangarap. Kung tutusin, wala nga kayong karapatan na tignan yung amo namin. Tapos gusto mo pang mapasayo. Tignan mo nga yung itsura mo. Ang pangit. Pango yung ilong mo. Tapos duling pa tong isa. Hoy Manong, kahit duling ako, kaya kitang ibaon ng buhay. Sapakin ko yung mukha mo eh. Pwede ba umuwi na kayo? Wala kayong mapapala dito. Itataboy lang di kayo ng Donya. Huwag yan ang intayin na malaman niyang nandito kayo. Paniguradong bala nga habol sa inyo. Mga pare, sige na. Baka naman pwedeng pakitawag si Belinda. Sisimulan ko na yung pagkanta para maiparating ang awiting alay ng aking puso. Maawa naman kayo. Ang kulit mo. Huwag mong subukan kumanta ha. Yung boses mo hindi nakakatawa. Makakatawag pa yun ng ulan eh. Lumayas na nga kayo. Gabing-gabi na, istorbo pa. Sabi ko naman sa'yo kuya eh. Halika na nga, umalis na tayo dito. Ang tigas din kasi ng mukha mo eh. Hindi ka nahihiya, halika na. Wika na Rencio. Hila-hila ang kapatid. Pero bago sila makalayo, nagbukas ang bintana sa gawi ng kwarto ni Doña Sibyang. Nang makita niya ang dalawa, kagad siyang kumuha ng baril. Walang pagdadalawang isip na kinasa. Itinutok sa kanilang dalawa. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Bahala ka na nga dyan kuya. Kung gusto mong mamatay, ikaw na lang. Kumaripas ng takbo si Rencio. Samantalang nakangiti pang tumitig si Marjo sa Donya na tumatagis na sa galit.
Magandang gabi po sa inyo, Doña Sibyang. Ang magiging biya. Napadapa si Marjo nang magpaputok ang Donya. Ganon din ang dalawang bantay na hindi inaasahan ng ginawa ng amo. Pipilang ako ng 3. Kapag hindi ka pa umalis dito, titiray kita sa ulo. Uy boy, umalis ka na. Bilisan mo na. 1, Uy, umalis ka na! 2. Ang mga bantay na mismo ang kumaladkad kay Marjo palayo sa lugar bago pa muling magpaputok ang Donya. Nang makalayo na ang binata, nakahinga ang dalawang bantay na abot kaluluwa ang pagiging kabado. Lintik na binatang yun. Pati ako kamuntikan ng atakihin sa puso. Hindi kasi talaga nakikinig eh. Ang tigas nga din eh. Sabi nga wag nang bumalik. Bumabalik pa din. May sira yata yung ulo nun kaya hindi makaintindi. Anong silbi ng pagiging bantay nyo? Kung hinahayaan yung makalapit ang binatang yun sa pamamahay ko. Mga inutil! Napayuko na lamang ang mga bantay sa mga sinabi ni Doña Sibyang. Samantala, walang ganang naglakad si Marjo pauwi. Pagkarating ng tahanan, sinalubong ng sermon ang kapatid. O ano, may napala ka ba? Ayaw mo kasing makinig eh. Ayan tuloy kamuntikan pang mamatay. Mabuti na lang nakailag ka sa bala. Ngayon pa lang patayin mo na yung pagmamahal na yan ha. Tama tayo nang ibabalik niyan sa'yo eh. Hindi ka pa nga sinasagot, may kabaong nang nag-aantay. Ay nako, lintik na pag-ibig yan. Renjo, kahit tamaan ako ng bala, alam mong hindi ako mamamatay. Protektado ako ng mutya ng tatay natin. Kaya handa kang bumalik doon. Kahit kanyon pa yung sasalubong sa'yo. Masyado ka naman yatang sumasandal sa tanga na ibinigay sa'yo. Aba kuya, sa ating dalawa, mukhang ako pa yung matinong mag-isip ah. Gayong ikaw yung panganay, umayos ka nga. Ay nako, bahala na, babalik ako doon. Basta babalikan ko si Belinda. Itutuloy ko ang panliligaw ko, lalambutin niya si Doña Sibyang. At kapag nangyari yun, pwede na kaming ikasal. Sus Mariosep, hindi ka naman adik, pero grabe ka mag-ilusyon. Suntok sa buwan yan eh. Ikaw kaya yung suntukin ko. Sa puntong to, parang gusto ko nang pumunta ng sementeryo. Makipag-usap sa sepulturero para malaanan ka ng nicho. Baala ka na nga dyan. Mababaliw ako sa'yo eh. Naiwan sa sala si Marjo. Nag-iisip kung paanong makuha ang loob ni Doña Sibyang upang mapalapit kay Belinda. 6 na buwan na siyang nanliligaw, pero mabibilang lang sa daliri ang pagkakataon na magkaharap sila ng dalaga. Sa katunayan, wala naman siyang balak na manligaw. Gusto lang sanang makipagkaibigan. Maging malapit upang makuha ang isang bagay na tanging hiling ng kanyang yumaong ama bago ito mamatay. Pero dahil sa maigpit ang Donya, naisipan na lamang niyang magpanggap na manliligaw upang mas maging makatotohanan kung bakit siya palaging naroon sa lugar at hindi na pagdudahan. Nagbabaka sakaling gagana ang plano ngunit nahirapan pa rin. Sa kabila ng nangyayari, hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ang pakay. Kinabukasan, maaga siyang lumakad para mamili ng regalo sa pamilihan. May kaunti siyang naipon na gagamitin upang makabili ng handog sa binabalak na panliligaw mamayang gabi. Si Rencio naman na nakasunod, hindi matigil sa pagsasalita. Nainis na sa ginawa ng kapatid. Kahit lupa ang ibigay mo, hindi ka pa rin tatanggapin. Yung anak nga ni Mayor hindi pinayagan ng Donya. Ikaw pa kayang walang-wala sa buhay. Sana, bumili na lang tayo ng pagkain, matutuwa pa ako. Rencio, tumigil ka na ha. Naririndi na ako sa boses mo. Para kang bubuyog eh. Napakaingay. Kung makikinig ka sa akin, hindi na ako dadaldal. Pero dahil matigas ka, hindi kita titigilan. Hanggang sa magising ka,
sa walang kwentang panliligaw na yan. Hindi na pinansin ni Marjo ang kapatid. Tama naman ito. Pero sa kabilang banda, mas nanaig ang kagustuhang mapalapit sa pamilya ng Donya, alang-alang sa hiling ng yumaong ama. Sa sandaling makuha niya ang bagay na yon, hindi na siya mangungulit pa. Hindi na ipagpipilitan ang sarili sa taong ayaw sa kanya. Konting tiis na lang talaga. Titigil na ako. Sana nga. Sumasakit na yung buong katawan ko sa pagpapaalala sa'yo eh. Hindi ka naman nakikinig. Doon na lang muna ako sa sakayan mag-aantay. Bilisan mo ha. Pag-alis na Rencio, dito na nakapili ng maayos si Marjo. Isang set ng mangkok ang kanyang binili. Ito ang mga hilig ni Doña Sibyang. Hindi ito ang mga klase ng mamahalin, pero maayos ang itsura. Nang wala ng ibang sadya sa tindahan, nagtungo na siya sa sakayan kung saan nag-aantay ang kapatid. Kaso nga lang bago makarating sa lugar, tinamaan siya ng rumaragasang sasakyan sa pader. Nabasag ang pinamili. Naipit pa si Marjo. Kagad namang lumabas ang nagmamaneho para tumulong. Paulit-ulit na humingi ng paumanhin. Nawalan ng preno ang sasakyan, kung kaya't hindi na napigilan ang pagbangga. Pasensya ka na iyo. Dadali kita sa ospital. Malapit lang naman dito. Wika ng driver. Laking gulat nito dahil nagsalita si Marjo na para bang walang nangyari. Hindi na ako kailangan, Manong. Maayos naman ako eh, medyo masakit lang ang tagiliran. Wika ni Marjo. Paika-ika itong naglakad patungo sa tabi. Sigurado ka ba? Dadaling kita sa ospital para matignan kung napinsala ba ang katawan mo. Huwag ka nang tumanggi, halika na. Narinig mo ang sinabi niya, Manong. Ayaw niyang magpadala sa ospital. Etong sasakyan ang asikasuhin mo. Dalhin mo sa pagawaan. Bilisan mo! Opo, Senyor Pablo. Gagawin ko po kagad. Masusunod po. Wika ng driver na para bang takot na takot sa lalaking nagsalita. Iyo, eto baka makatulong. Pasensya ka na talaga ha. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Patawarin mo sana ako. Nag-abot ng pera ang manong bago lumakad. Sa nangyari, siya pa ang naaawa dahil halatang galing sa ipon ang perang ibinigay sa kanya. At isa pa, naiinis siya sa inasta ng tinatawag nitong Senyor Pablo. Sa pormahan at tindig, masasabing mayaman pero masama ang ugali. Oh, anong nangyari dito sa pader? Tapos yung sasakyan sirang-sira ah. Tanong na Rencio. Ayos ah. Yung pader yung kinamusta. Ako ba hindi mo kakamustahin? Nabangga na nga ako eh. O ano naman? Ano ko nabangga ka? Ikaw na mismo ang nagsabi. Hindi ka mamamatay sa bala. Yan pa kayang bangga lang. At saka maayos ka naman ah. Mas kawawa pa nga tong pader sa kayong sasakyan eh. Halika na nga. Wala talagang silbi to. Kung makapagsalita parang hindi kapatid. Naunang maglakad si Marjo. Kaso nga lang bigla itong natigilan nang makita si Senyor Pablo sa unahan. May kausap ito na katulad niya na magara ang kasuotan. Halatang mahalagang tao sa lipunan. Habang tumatagal ang pagtitig niya, may napapansin siyang kakaiba. Lumakas ang kutob niya na merong lihim sa pagkatao ang lalaki. Pero bago pa matukoy, kinalabit siya ng kapatid. Hoy, yan ka na naman sa kakatingin mo kung saan-saan ha. Tapos pag may nakitang magandang babae, mag-iilusyon. Halika na nga. May nililigawan ka na, naghahanap ka pa ng ibang babae. Babaero. Hoy, anong babaero? Lalaki yung tinitignan ko. Eh di lalakero. Habang tumatagal yung panahon, parang nagbabago ka. Ano ba yan? Walang makuha ang babae. Sa lalaki ka naman lalapit.
kung ano-ano talaga yung lumalabas sa bunganga nitong taong to. Halika na nga. Ang dami sinasabi. Nasaan ba yung inarkila nating tricycle? Kunin mo na. Habang pauwi ng tahanan, hindi pa rin mawaglit sa isipan ni Marjo ang lalaki. Matutukoy na sana niya ang katauhan, pero naistolbo na Rencio ang konsentrasyon. Pagdating ng bahay, naisip niya pa rin ito. Habang tumatagal, unti-unti nang nakikilala. Oh, ano yung iniisip mo dyan? Mamaya, kung ano-ano yung pinaplano mo para umakyat ng ligaw ha? Baka umakyat ka sa bakod. Kuya, manghinay-hinay ka. Hindi naman yan yung nasa isip ko, Rencio eh. Yung nakita kong lalaki kanina. Yung tinawag ng driver na Senyorito Pablo. Kakaiba siya eh. Tapos parang nakita ko na noon. Hindi ko lang sigurado kung saan. Basta pakiramdam ko nagkaharap na kami. Siguro kuya, magkakilala kayo sa nakaraan yung buhay. Nung bulate ka pa. Kumain ka na nga. Kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Lahat na lang yata kilala mo eh. Seryoso ako. Puro ka kalokohan eh. Basta malakas ang kutob ko. Meron siyang lahing aswang eh. Parang nagkaharap na kami noon. Natigilan si Rencio sa pagsubo. Diretsyong tumitig sa kapatid. Ano ka mo, aswang? Baka siya yung nakaharap mo dati. Yung nakatakas dahil inuna mo si nanay. Hindi ba may nakalaban ka na tapos hindi mo natuluyan? Sa sinabi ng kapatid, nanumbalik sa alaala ni Marjo ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. May nakaengkwentro silang aswang nung pauwi galing bayan. Malakas ang ulan ng sandaling iyon at madilim ang daan. Habang nagmamaneho ng tricycle, biglang may humablot sa kanyang nanay. Huli na nang makalapit siya. Nagtamo na ng sugat ang ina. Hinabol nila ang aswang. Nagawa namang tagain pero hindi natuluyan dahil sa daing ng ina. Mas inuna niya ito kaysa sa paghabol ng nilalang. Pero sa uli ay binawian ito ng buhay. Maluba ang sugat sa leeg at dibdib na naging dahilan ng kamatayan. Sa tingin mo, yun kaya yung aswang na pumatay kay nanay? Aba malay ko, nagbigay lang ako ng opinyon sa hinala mo. Pero kung siya man yun, hanapin natin siya. Manmanan. At kapag napatunayan na siya yun, patayin natin. Pinatay niya si nanay, kaya buhay din ang kabayaran. Naging seryoso ang usapan ng magkapatid. Pinagtagpi-tagping mabuti ang mga pangyayari noon upang mabigyan ng linaw ang kanilang hinala. Nang sumapit ang 8:00, iniwanan nila ang usapan upang maganda na muli sa panliligaw. Dumating sila sa tahanan ni Doña Sibyang. Walang bantay sa harapan ng bahay, kaya nakalapit sila. Sakto namang dumungaw sa bintana si Belinda, kaya nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa. Kapag tayo nahuli ni Doña Sibyang, hahabulin na naman tayo ng bala. Bilisan mo na kuya! Sinimulan na Rencio ang pagtugtog ng gitara habang dahan-dahang ibinubuka ni Marjo ang bibig para kumanta. Sa sandaling iawit ang unang linya, napangiwi ang dalaga. Minamahal kita. Pagsintay di mag-iiba. Hindi mo ba nadarama, sinta? Bawat kilos ay pangarap ka. Kuya, tumigil ka na nga. Napakapangit ng boses mo. Tignan mo itsura ng nililigawan mo. Oh. Ang sama na ng titig sa'yo. Hindi nakinig si Marjo kahit pigilan siya ni Rencio. Minamahal kita.
At nasa'yo ang pag-asa. Asahan mong dalangin ka sa tuwina. Minamahal, minamahal kita. Nagpatuloy sa pagkanta si Marjo. Pero natigilan nang lumabas si Doña Sibyang. Binuhusan sila ng tubig. Magkasabay na tinamaan ang magkapatid. Tumahimik ka. Yung boses mo, parang kambing na nilalamig, napakapangit. Lumayas ka nga dito. Kagad hinila ni Rencio ang kapatid bago pa magpaputok ng armas ang Donya. Nang makarating sa malayo, muli niyang pinagsabihan si Marjo. Kuya naman, talagang doon ka lang titigil kapag sumabog na yung ulo mo. Ay nako, ang mas mabuti pa siguro, si Aling Gloria yung ligawan mo. Kahit bungal yun, walang magagalit sa'yo. Baliw! Siguro nga dapat malaman mo na eh. Hindi naman ako seryoso sa panliligaw kay Belinda. Gusto ko lang mapalapit sa kanya dahil may kailangan akong kunin. Oh, saan ka na naman pupunta? Babalik ka doon, tumigil ka na nga. Teka, anong sinasabi mong kailangan mapalapit dahil may kukunin ka? Linawin mo nga sa akin para maintindihan kita. Oo, gusto ko si Belinda. Pero wala akong balak na manligaw talaga sa kanya. Ang totoo, ginagamit ko lang ang salitang ligaw upang mapalapit at hindi ako paginalaan. May kailangan akong kunin. Puro ka may kailangan kunin eh. Ano nga yun? Sabihin mo kasi. Noong nabubuhay pa si tatay at aktibo sa pagiging antingero, merong kakambalang mutya niya. Ninakaw ang isa, hindi niya na nabawi dahil namatay siya. Ang kahuli-hulihan niyang bilin sa akin, kailangan kong makuha ang kakambal ng mutya na nasa pamamahay ni Doña Sibyang. Ang tuso niyang asawa, si Don Victorio ang nagnakaw. Yun naman pala eh. Bakit ngayon mo lang sinabi? Yung pala yung plano mo eh. Sana pinaliwanag mo kagad. Hindi sana ako nagsasalita ng kung ano-ano. Hindi ko sana iisipin na praning ka. Akala ko pa naman seryoso ka sa panliligaw mo eh. Pasensya ka na. Hindi ko inaakala mahina pala yung utak mo eh. Akala ko makukuha mo kagad eh. Saka nakakatamad magpaliwanag sa'yo. Para kang babae. Putak ka ng putak. Ako pa mahina ang utak ah. Pero sige, ano bang plano? Kailangan makuha ang kakambal ng mutya. Inalay ni tatay ang buong buhay niya para dyan. Isama mo ako sa plano. Alam mo ang katangian ko sa pakikipaglaban. Lalo na kung aswang ang kalaban. Sa puntong ito, nagbago ang plano ni Marjo. Ngayong naipaliwanag ang sitwasyon sa kapatid, lumakas ang kanyang loob at nais na maisakatuparan ang hiling ng ama. Pagsapit ng gabi, bumalik silang dalawa sa tahanan ni Doña Sibyang. Ipinagpatuloy ang panliligaw kahit pa sinalubong sila ng mga bantay sa daan. Hindi ba talaga kayo titigil? Uy, makailang ulit nang sinabi ni Doña Sibyang na wag na kayong babalik sa lugar. Pakiusap. Magsiuwi na kayo bago pa kami mapilitang manakit. Paraanin niyo kami mga manong. Gusto lang naman naming manligaw, yun lang. Pag-aalay ng pag-ibig ang tangi kong dala. Hindi naman masama yung intensyon ko ah. Lintik na pag-ibig yan. Kahit inaayawan ka na, makulit ka pa rin. Mamamatay kami sa ginagawa mo eh. Si Belinda naman ang nililigawan ni Kuya, hindi si Doña Sibyang. Kaya kahit anong pagtaboy niya, hindi titigil ang kapatid ko. Anak yung nililigawan eh. Si Belinda lang ang pwedeng magsabi kung titigil na ba yung kapatid ko o hindi. Ay naku, magsilayas na nga kayo. Baka mabunot ko tong baril ko eh. Tapos bangkay na lang kayo mamaya, alis na! Nagkatinginan si Rencio at Marjo. Nang parehong magkaintindihan, palihim nilang inatake ang dalawang bantay na tumalikod. Nang mawala ng malay, hinila sa tabi at saka itinali lalo na ang bibig. Lumapit sila sa bahay
Saktong si Belinda lang ang naroon. Lumawas ng bayan ang kanyang ina. Nabigyan ng pagkakataon ang magkapatid na makapasok. Pero unti-unting napansin ng dalawa ang kakaibang hangin sa loob. Maupo muna kayo. Pasensya na kung hindi kami nakapaglinis ha. Umuwi kasi ng probinsya mga katulong eh. Si Manong Totoy lang yun nandito, yung driver namin. Teka, kukuha ko kayo ng maiinom. Nagpunta sa kusina si Belinda. Sinamantala nila ang pagkakataon. Si Rencio ang palim na naghalughog sa mga kwarto habang nanatiling nakaupo si Marjo upang aliwin sa usapan ang dalaga pagbalik nito. Unang pinasok na Rencio ang kwarto malapit sa hagdan sa ikalawang palapag. Wala roon ang hinahanap. Lumipat siya sa kabila, kaso nga lang wala pa rin. Hanggang sa makahanap ng pintuan sa dingding. Nabuksan niya ito, walang pagdadalawang isip na pinasok. Unang bumungad ang napakasangsang na amoy na para bang tambakan ng patay ang sekretong silid. Nang mailawan ng flashlight ang paligid, nanindig ang balahibo sa katawan ni Rencio. Kasabay ng pagpigil ng sikmura, nakita niyang nagkalat ang pira-pirasong karne ng tao. Nang hindi na makayanan, nagmamadali siyang lumabas. Hindi na siya lumapit sa kapatid dahil kausap nito si Belinda. Sinenyasan na lamang niya na mauna siya sa paglabas at sa bintana dumaan. Hindi pwedeng makita ng dalaga ang kanyang reaksyon upang hindi magtaka. Ilang sandali pa ay lumabas na rin si Marjo. Ano? Nahanap mo ba? Teka. Bakit parang nangangamoy ka? Paanong hindi? May nakita akong silid sa loob ng tambakan na mga karne. Nangamoy, kumakapit sa damit ko. Ibig sabihin hindi mo nga nahanap? Rencio naman, ito lang yung pagkakataon natin. Kuya, hindi ko man nahanap ang kambal mo siya ni tatay. May natuklasan ako sa kwarto. Sa palagay ko, may aswang sa pamamahay ni Doña Sibyang. Ano ka mo, aswang? Sa bahay ni Doña Sibyang. Teka, hindi na rin nakakapagtaka dahil pagpasok pa lang kanina nagdududa na ako eh. Mailap din si Belinda sa akin. Hindi kayang makipagtitigan sa mata. Mabigat ang hangin sa loob. Kahina-hinala nga eh. Pero ang tanong lang, sino ang aswang? Ang tanong na nabubuo sa isipan ko, kung may aswang sa pamilyang yun, bakit ninakaw ni Don Victorio ang mutya ni tatay? Para saan? Hindi ba? Hindi kayang hawakan ng aswang ang ganong bagay, lalo na't parang pangontra to sa kanila? Sa pagkakatanda ko, magkaaway na dati pa ang angka natin sa pamilya nila Don Victorio. May narinig akong usap-usapan na aswang ang lolo ng Don. Siguradong si tatay ang nakapatay sa kanya. Kinuha nila ang mutya. Maaaring gamitin ang lakas nito sa tamang orasyon na mula sa kaliwa. Maaaring pangontra ang mutya sa mga aswang. Pero sa tamang paggamit ng mga ritual, maaari nilang gamitin ang lakas nito. Kung ganon pala, kayo ang anak ng antingerong yon. Akala ko, wala nang gagambala sa amin ngayong patay na siya. Meron palang pumalit. Para sa kaalaman nyo mga iho, wala na kayong mahanap dahil matagal nang winasak ng yumao kong ama ang pesteng mutya na yon. Hindi namin kailangang gamitin ang lakas ng mutya. Dahil ang buong akala ko, wala nang mang-iistorbo sa amin. Sabay na napalingon ang magkapatid kay Doña Sibyang. Hindi nila natunugan ang paglapit nito. Meron pang kasamang dalawang lalaki. Kung nawasak nga, ituro nyo sa amin kung saang lugar itinapon ang parte ng mutya. Kakasabi ko lang wala na kayong mahanap. Ano ba kayo? Mga bungol? O sadyang mahina ang kokote? Nakakairita! Donya, may mahanap man kami o wala, sabihin nyo lang sa amin kung saang lugar itinapon ang mutya. Yun lang, wala na kaming hihilingin na iba.
Ang tigas ng ulo niya. Wala kayong pinagkaiba sa tatay niya. Ang antingerong umubos sa lahi ni Lola. Sandali lang. Inaamin mo na totoong aswang ang pamilya nyo. At kung ubos na ang lahi ng lolo nyo, bakit meron pa ring karne ng tao sa pamamahay mo? Namatay nga ba ang aswang? O meron pang natira na pilit nyong itinatago? Wala na kayong pakialam sa bagay na yan. Ngayon umalis na kayo. Kung ayaw niyong magkamatayan tayo. Walang problema sa amin kung magkakamatayan tayo. Paunahan na lang kung sinong unang tutumba. Hindi mo na kami masisindak ngayon. Ilang buwan kaming nagtimpi dyan sa bunganga mo. Ngayon meron na kaming sapat na rason upang labanan ka. Nagulat si Doña Sibyang sa inasal ng dalawa. Nasanay siya na madadaan sa sindak ang mga ito. Pero ngayon ay lalaban na sila. O sige, pagbibigyan ko kayo. Ang mga tauhan ko na ang bala sa inyo. Bukas na bukas, ako pa mismo ang mag-aayos ng lamay niyong magkapatid. Lumapit ang dalawang lalaki. Nagmamadali namang umalis ang Donya. Nagkatitigan pa sila ng ilang segundo. At bago pa man makapagsalita si Marjo, nag-anyong aswang na ang dalawa. Hindi na ito nagulat dahil naaamoy na nila kanina pa. Ayos to ah. Hindi ko inaasahan na muli akong makakarap ng aswang. Mabuti na lang dinala ko yung pangmalakasang itak ni tatay. Ngayon magkakamatayan tayo. Total, tig-isa naman tayo, Rencio. Siguraduhin mong mamamatay ka agad dyan nang matapos tayo dito. Hindi mo na ako kailangan pang paalalahanan, kuya. Kung tutuusin, mas marami akong napatay na aswang kumpara sa'yo. Halika na, tapusin na natin to. Kanya-kanya sa pagharap sa mga nilalang ang magkapatid. Gamit lamang na Rencio ang itak. Samantala ang buong pagkatao naman ay protektado ng mutya ni Marjo. Sa kanilang dalawa, mas nauna sa labanan ng nilalang ang bunsong si Rencio dahil nagpakita ito ng interes sa murang edad. Isinama ng kanilang antingerong ama sa mga inkwentro. Si Marjo, 5 taong nahuli pero siya ang iniwanan ng mutya. Nagpatuloy ang labanan sa mga sumunod na sandali. Kahit ano pang atake ng mga aswang, nagawang makipagsabayan ng magkapatid hanggang sa parehong bumagsak sa lupa ang mga nilalang. Nangisay, matapos maputulan ng magkabilang braso, lalo na ang nakalaban ni Rencio dahil masyadong brutal ito kung makipag-away. Kulang na lang, pagpira-pirasuhin ang katawan. Ano ka ba naman, kuya? Sinaksak mo lang eh. Dapat pinugutan mo para sulit yung pawis natin. Pugot man o ulo ang hindi. Ang importante napatay natin. Maganda ka na dahil kailangan natin yung dispatchahin. Matapos ang pakikipaglaban, niligpit nila ang mga bangkay. Siniguradong hindi matatagpuan ng kahit sino. Inilibing ang 2 bangkay ng nakatalikod upang hindi na ito mabuhay pang muli. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ng magkapatid ang oras sa pagmamasid sa bahay ni Doña Sibyang. Napapansin din nila, lumalakas ang kakaibang enerhiya sa paligid. Dumarami na ang bantay sa labas. Wala na ring pinagkaiba sa nakalaban nila sa nakaraang gabi. Kuya, tignan mo nga naman. Hindi ko alam kung anong nalunok ng Donya upang ibulgar niya ang sekreto ng pagkatao sa atin. Wala namang aswang na magsasabi na totoong aswang sila eh. Kakaiba din ang isang tono. Dahil ba yan sa katandaan o masyado siyang kampante? O baka naman sinadya niya? Hindi ko alam. Pero mas mabuti ng ganon para alam natin kung sino ang kalaban. Pero ang ipinagtataka ko,
Bakit wala akong maramdaman sa Donya? Hindi aktibo ang mutya kapag nariyan siya. Si Belinda naman hindi rin eh. Pero mailap. Ano ba talaga? Baka hindi naman sila aswang. At saka paano kung hindi namatay ang lolo niyang aswang? Paano kung hindi natuluyan ni tatay noon tapos itinago lang para mabuhay? Tapos yung mga bangkay, galing saan kanila at yun ang nararamdaman ng mutya? Hindi ko rin alam pero may posibilidad. Isa lang ang sigurado ako ngayon. Mahihirapan tayong hanapin ang kakambal ng mutya dahil sa dami ng bantay. Alerto na si Donya dahil alam niyang nakapasok na tayo at namatay ang dalawang pinadala niya. Pero kuya, maiba ako ah. Kung totoo man na winasak na ang mutya, ibayin na lang natin ang plano. Isa-isay natin ang pagpuksa sa mga aswang. Pati na rin yung matanda kung talagang buhay pa yon. Ang sabi ni tatay, kahit abo pa ang natira, sisikapin nating makuha ang mutya. Importante kay tatay ang kakambal ng mutya dahil dalawa itong natagpuan. Gusto ko yang naisip mo, kaya isama natin sa plano. Ganun pa rin naman eh. Kinakailangang labanan ng mga aswang para mahanap natin ang kakambal ng mutya. Halos gabi-gabi, dumadayo sila sa lugar ni Doña Sibyang. Kahit may kalayuan, tinitiis nila para lamang sa paghahanap ng kakambal na mutya. Hindi na sila nagpupunta para manligaw. Ngayon bantay sarado na ang tahanan kung kaya't nahirapan silang lumapit. Hindi rin pwedeng basta-bastang lumusob dahil may mga bahay sa unahan. Kapag napansing nagkakagulo, maaaring may ibang madamay. Kaya iba yung pag-iingat ang ginawa ng magkapatid. Iniisa-isa ang mga bantay. Una nilang iniligpit ang dalawang bantay sa likuran. Madali lamang naitumba sa pamamagitan ng kapangyarihan ng sabulag ni Madjo. Pero nang mapansin ng iba na nawawala na ang mga ito, umatras muna sila para mag-usap. Habang nag-aantay ng tiyempo sa hindi kalayuan, bumukas ang ilaw sa isang kwarto, silid kung saan nakapasok si Rencio. Sa bintana ay rumihistro ang dalawang anino kung saan inaalalayan ng isa ang isa pa para makaupo. Habang pinapanood ang galaw ng mga ito, mas lalong tumibay ang hinala nila. Sinasabi ko na nga ba, buhay pa ang matandang aswang. Hindi yata natuluyan ni tatay. Hindi ba nakapasok ka sa kwartong yan? Hindi mo ba nakita yung matanda? Galing ka na dyan. Hindi kuya eh. Madilim tapos sandali lang ako. Sobrang tindi ng amoy. Nasusuka pa nga ako pagkapasok pa lang dahil sa bungad mayroong mga karne. Bulok na yata yung iba Halatang parte ng katawan ng tao. Teka, tumahimik ka. May paparating. Kagad nagtago ang dalawa sa mga nagyayabungang halaman nang makitang may pigurang paparating sa kanilang gawi. Malaking aso. Nang makapasok na sa bakod ay naging tao. May hawak na kung anong karne. Naging alisto silang dalawa nang lumingon ito sa kanilang pinagtataguan. Pero sandali lamang ito at nagpatuloy na sa pagpasok ng bahay. Kuya, ano pa bang inaantay natin dito? Alam nila na nagbabantay tayo, kaya pasukin na natin. Unahin muna natin yung ibang bantay. Maganda ka. Isusunod natin yung dalawa, yung nasa gawing kanan. Bago pa kumilos ang dalawa, mas naalarma ang mga tagapagbantay. Kaya naman hindi na naituloy ang plano. Malapit na ring mag-umaga, kaya napagpasya nila na umuwi na muna. Habang nasa daan, hindi inaasahang makasalubong ang dalawang bantay na madalas sumarang sa kanila nung kasagsagan ng panliligaw. Oh, kaya yung manliligaw na pabalik-balik dun sa bahay ni Doña Sibyang Galing na naman kayo dun Ang tigas ang bugo nyo. Huwag na kayong bumalik doon, mapapahamak lang kayo.
At bakit naman kami mapapahamak? Dahil ba sa kabangisa ng Donya? Sa baril o baka may iba pa? Ang totoo niyan, umalis na kami doon kahapon lang eh. Eto, bumalik na lang ako sa paglalako para mabuhay. Bakit naman kayo umalis? Malaki naman ang pasweldo ni Donya, hindi ba? Malaki nga pero narinig namin yung pag-uusap sa bahay. Buhay pa pala yung matanda. Si Don Victorio, totoo pala yun. Kaya hindi na kami nagdalawang isip na umalis. Baka mamaya kami pa ang madali. Ibis na mabuhay, ipakain pa kami dun eh. Sabihin niyo sa amin, nakita niyo ba ang matandang aswang? Anong kalagayan niya? Sa narinig namin ng nakaraang araw, pagdating ng mga bagong bantay, malapit na raw mamatay eh. Nag-aantay siguro ng mapagpapasahan ng sumpa. Hindi namin nakita dahil nasa tagong silid daw eh. Matagal na kayong nagtatrabaho sa kanila, pero hindi nyo alam yung sekreto. Hanggang sa bakuran lang kasi kami. Bira lang din makausap ang mga amo namin. Si Doña Sibyang maraming lakad. Si Belinda naman nasa loob lang, ayaw lumabas. Yung mga katulong limitado lang din ang galaw. Kaya kayong dalawa, wag na kayong bumalik dun. Mamamatay lang kayo kapag nakita ng mga aswang. Pati mga bantay, aswang din yata yung mga bagong pumalit sa amin. O siya, mauna na kami ah. Maglalako pa kami. Huwag na kayong bumalik, mag-iingat kayo. Sige o mga manong, mag-iingat kayo. Kuya, ano nang balak mo? Sa ngayon, umuwi muna tayo at magpahinga. Kailangan nating makapag-isip ng maayos. Nagpatuloy sila sa paglakad pero makalipas ang ilang sandali. Napapaisip si Marjo. Sinabihan si Rencio na bumalik na lamang sila sa tahanan ni Doña Sibyang. Nasasayangan siya sa mga oras na lilipas. Nang nasa daan sila pabalik, pareho silang naalerto nang maging aktibo ang mutya. Labis ang pag-init nito, kasabay ng pag-alingasaw ng matinding amoy. Kaagad nilang sinundan ang pinagmulan nito. Naabutan ang dalawang dating bantay. Nagsusumikap na labanan ang aswang na umatake sa kanila. Naging mabilis ang kilos ng magkapatid at sumaklolo. Si Marjo ang humabol sa aswang. Samantalang tinulungan naman na Rencio ang matatandang biktima na nagtamo ng maraming kalmot sa magkabilang braso. Sinikap niyang mapigil ang pagdurugo. Ginamot na rin gamit ang daladalang lana. Samantala, binilisan ni Marjo ang pagtakbo upang mahabol ang aswang. Malayo na ito sa kanya, pero hindi siya tumigil hanggang sa naabutan. Nang mahawakan sa braso, walang pagdadalawang isip na tinaga. Paulit-ulit hanggang sa nagtalsikan ang dugo. Hindi niya tinigilan hanggang sa namalayang nahati na ang ulo. Sinaksak pa ng 2 beses ang dibdib. Dito niya namukaan ang nakalaban. Ito yung lalaking tinatawag na Senyorito Pablo nang nakabangga sa kanya. Hindi makapaniwalang muling magtatagpo ang kanilang landas. Hingal siyang dumistansya habang tinitignan ang dinaanan kung sumunod ba ang kapatid. Ilang sandali pa ay dumating na ito. Hablutin mo kaagad yung itak. Hindi yung iiwanan mo pang nakatarak sa katawan. Mas lalong madudungisan to ng kasamaan ng nilalang eh. Wika na Rencio nang makitang nakatarak ang paboritong itak sa bangkay ng aswang. Kumusta naman sila, Manong? Malubaba ang lagay nila. Hindi naman gaano. Nabuhusan ko na ng lana eh. Nawala ng sakit sa sugat pero kailangan pa ring magamot. Naroon pa sila. Sinabihan kong mag-intay dahil hindi naman makalakad ng maayos. Kailangan ng tulong. O sige, unahin muna natin ang katawan ng isang to para matulungan sila. Kawawa naman. Nabiktima pa ang 2, gayong gusto lang maghanap buhay. Pagkatapos ng lahat,
Inihatid nila sa bahay ang dalawang biktima. Napag-alaman na magkapatid pala ang mga ito. Si Marjo na may kaalaman sa panggagamot ng mga sugat, siya mismo ang gumamot sa mga ito. Sapat na ang lana na dala ni Rencio at ang kanyang pampagaling na orasyon para matanggal ang lason sa loob ng sugat. Iniwanan na rin nila ng tirang lana para may mapahid. Nang nasa kondisyon na, nagtanong-tanong sila. Kilala ko yung aswang na umatake sa amin eh. Isa sa bagong bantay ni Doña Sibyang. Sagad na talaga yung kasamaan ng matandang yun ah. Akala ko pa naman masungit lang. May mas tinatago pa palang maitim na budhi. Ang sabi ng aswang bago kami natake, kailangan daw naming manahimik eh. Narinig daw namin yung pinag-uusapan tungkol sa matandang aswang. Malay ko ba? Pinapaligpit kayo matapos yung malaman ng pagkatao nila. Hindi bale mga manong. Kami nang bahala ni kuya na magiganti. May atraso sa amin ng pamilyang yan. Kaya kami bumabalik sa lugar na yon. Hindi para manligaw. Dahil sa kadaldalan na Rencio, naikwento na lamang nila ang pakay sa tahanan ni Doña Sibyang. Hindi rin sayang dahil may nakuha silang impormasyon sa mga dating bantay. Ang hinahanap nilang mutya, inilibing sa lumang sementeryo sa bayan. Ito ay ayon sa usapang narinig sa pagitan ng yumaong si Don Victorio at ang asawang Donya. Nalaman din nila ang ikinamatay ng Don. Ang kanilang tatay pala ang tumapos sa buhay nito. Matapos makuha ang mahalagang impormasyon, nagpaalam na sila at dumiretso sa tahanan ng itinuring na kalaban. Kuya, bakit tayo dito pumunta? Hindi ba dapat doon tayo sa sementeryo? Dahil naroon ng kakambalang mutya. Ano pang ginagawa natin sa bahay na to? Titignan lang natin ang lagay ng mga nilalang. Gusto kong makita ang matandang aswang na yan. Tutuluyan ko siya. Sa susunod na yan kuya, unahin muna natin yung kakambalang mutya. Kapag nahanap natin, lusubin natin yung bahay na yan. Kung gusto mo, bombayin natin para maubos na eh. O syali ka na nga, ang dami mo na namang sinasabi. Sa kaingayan mo mamaya mahuli tayo dito eh. Lakad na! Dalawa ang luma at abandonadong sementeryo ng bayan. May kalakihan kaya nahirapan silang maghanap dahil hindi rin alam kung alin sa dalawa. Sa unang sementeryo sila nagtungo at buong maghapon na naghanap subalit walang nakita. Napapaisip pa kung nagsasabi nga ba ng totoo ang mga dating bantay. Sa kabila nito hindi sila tumigil. Nagpatuloy pa rin sa paghahanap. Ilang sandali pa napagod na ang mga ito kaya huminto na muna. Tuluyang sumapit ang dilim. Lumipat sila sa pangalawang sementeryo. Sa sandaling nakaapak doon, naramdaman ni Marjo ang pagpitik ng mutya. Hinalugog nila ang lugar. Sinundan kung saan ang sinasabi ng mutyang tangan hanggang sa nakita nila ang lokasyon ng mutya. Salamat naman at nahanap ka rin namin. Nandito lang pala yan. Pabalik-balik pa tayo sa bahay ng halimaw na Donya na yon. Tapos dito lang pala matatagpuan. Ang haba ng oras na nasayang. Ang nakakatuwa pa, hindi nawasak. Buong-buo ang mutya, Rencio. Tignan mo, pareho silang umiilaw at lumakas ang taglay na kapangyarihan. Totoo nga ang sinabi ni tatay. Dodoble ang lakas ng mutya kapag nagsama na ang dalawa. Kambalang dalawang yan magmula nang mahulog sa kalawakan. Nang mapansin ni tatay na may pambihirang taglay, ginawa niyang kwintas, naging mutya at nagpamalas ng kapangyarihan. Tuwang-tuwa ang magkapatid dahil natagpuan na ang matagal na hinahanap. Hindi na rin sila nagtagal sa sementeryo. Kaagad nilisan ang lugar. Nawala na sa isip nila si Doña Sibyang at ang lolo nito na matandang aswang. Dumiretso sila sa pag-uwi. Pero habang binabaybay ang daan, nakita nila ang dalawa sa mga bantay nito.
Isa sa walang bahala na sana, pero nagpakita ng kasamaan. Teka lang kuya, parang may gagawing masama yung dalawang yan ah. Hindi naman dyan yung daan patungo sa bahay ni Doña Sibyang. May babae sa unahan nila. Hindi kaya may balak ang mga yan? Ano pa nga ba? Maganda ka. Dahil uunahan natin ang mga pesteng to. Teka, suotin mo. Isa lang ang leeg ko at may mutya nang nakasabit. Para sa'yo ang isang yan. Aba mas lalong ayos to. Pulbos lahat sa akin ng aswang dito. Habang binabantayan ng dalawang aswang ang babaeng naglalakad, nakahanda na ang magkapatid para sunggaban ng mga ito. Nang lumihis ng daan ng babae, sa bahaging wala ng tao, masyadong madilim sa naglalakihang puno sa bawat tabi. Kumilos na ang mga nilalang. Hinarangan ng mga ito ang biktima. Tangka na sanang aatakihin ng maunahan na Rencio. Humarang din siya. Ipinamalas ang galing pagdating sa paghawak ng patalim. Ilang kumpas lang ay may aswang na nasugatan. Si Marjo naman ang dumali sa isa. Nang makahanap ng matulis na kawayan ay sinaksak niya ito. Paulit-ulit hanggang sa hindi na humihinga. Si Rencio naman na sigurista, lumapit at pinugutan ng ulo ang nilalang. Pagkatapos ay binalingan nila ng pansin ang babaeng mabibiktima na sana. Neng, kung lalabas ka ng gabi, siguraduhin mong may kasama ka. Huwag mong kalimutan na magdala ng pamproteksyon. Sige na, lumakad ka na. Tandaan mo ang pangalan ko ha. Ako ang nagligtas sa'yo. Wika nito sabay kindat sa babae. Ayos ah. Kala mo hindi nililigawan si Belinda. Bahala na si Belinda sa buhay niya. Nahanap na natin ang kakambal ng mutya, kaya wala na akong pakialam sa kanya. Ayokong madungisan ng pagiging antingero ko. Ititigil na sana ang daldalan. Matapos mailigpit ang mga bangkay ay nagpatuloy na sila sa paglalakad. Pero nang makarating sa daanan, ang isa ay patungo sa tahanan ni Doña Sibyang. Napagkasunduan nila na dumaan na muna. Tama rin ang kanilang desisyon dahil kumikilos na pala ang mga bantay nito. Palihim na ng bibiktima ng mga tao sa kalapit na mga tahanan. Mabuti na lang, napigilan ng magkapatid. Pero nang matunugan ito ng Donya, dito na bahagyang lumaki ang gulo. Nasa malayo pa lang sila ay pinapaputokan na. Hindi na masyadong nagbigay ng reaksyon ang mga taong nakarinig dahil nasanay na sa ugali ng Donya. Lumapit sila sa tahanan sa kabila ng banta ng bala. Ano? Nandito na naman kaya? Manggugulo na naman kaya? Nagpaputok ng nagpaputok ang Donya hanggang sa maubos ang kargang bala. Meron pang natirang 5 bantay na aswang sa paligid. Pero matapos sindakin na Rencio ay nagtakbuhan na. Ano na Donya? Bag pa lang buntot ng mga tauhan mo eh. Nasindak lang tumakbo na. Ikaw ba hindi ka tatakas? Makikita ang panginginig at takot ni Doña Sibyang, lalo na nang makita ang 2 mutsyang hawak ng magkapatid. Nahanap niya. Nahanap niyo ang kakambal na mutya. Hindi ito pwede. Sinubukan pa niyang kalabitin ng gatilyo, pero wala nang balang mailabas ang armas. Dito na pumasok si Marjo at Rencio. Dumiretso sila sa silid kung saan naroon ang matandang aswang. Nakaratay na sa higaan, mahinang mahina na. Naroon din si Belinda. Hinahanda na makain ito. Kagad siyang pinalabas si Marjo. Nagmamadaling lumapit si Doña Sibyang upang makiusap na huwag patayin ang matanda. Huwag niyo galawin si Lolo. Patayin niyo na ang lahat. Huwag lang ang lolo ko. Tumabi ka nga. Napakadrama mo. Wala tayo sa pelikula, Doña Sibyang. Malapit na ang oras ng matandang ito.
Kaya upang hindi maipasa sa ibang inosenteng tao ang sumpa, uunahan na namin sa ayaw at sa gusto nyo, Donya. Hindi, wag. Nakikiusap ako, wag niyo siyang patayin. Napakaingay mo. Halika nga sa labas. Tinakpan ni Rencio ang bibig ng Donya at saka hinila palabas. Ginawa na rin kagad ni Marjo ang plano sa matandang aswang na ngayon ay mababakas ang takot sa mga mata. Ibinuka ang bibig. Dahan-dahan nang lumabas ang malit na sisiw na may kargang sumpa ng pagiging aswang. Tinakpan niya ang bibig nito. Itinapat ang mutya upang mapigilan ang paglabas. Hindi na rin niya pinatagal ang paghihirap ng matanda. Paulit-ulit na sinaksak. Ilang sandali pa ay nangisay. Pagkatapos ay tuluyang binawian ng buhay. Malakas ang pagagulgol ni Doña Sibyang sa pagkawala ng minamahal na lolo. Pero kabaliktaran naman ng anak. Hindi nagpakita ng kahit anong emosyon. Tila ba hindi nasaktan sa nangyari. Belinda, bakit parang hindi ka apektado sa pagkawala ng lolo mo? Bakit naman ako magiging apektado? Kailanman hindi ko tinuring na lolo ang aswang na yon. Nakisama lang naman ako dahil sa takot. Pero ngayong wala na siya, pakialam ko ba? Mabuti nga yun dahil makakahinga na ako. Mabubuhay ng walang takot na mararamdaman. Akala ko pa naman, iiyak ka dahil namatay ang lolo mo. Mabuti na lang hindi ka napasahan ng pagiging aswang. Sa haba ng panahon nakasama mo ang matandang yan. Hindi naman. Kinulong siya ni nanay dun sa kwarto Nung nabubuhay pa si tatay, siya ang nag-aalaga. Ayaw patayin si lolo, binabantayan kasi siya ng mga alagang aswang. Yun yung mga pinatay nyo kanina. Sila kasi yung naging utusan para humanap ng pera Hindi lang aswang yung mga yun tulisan din Kaya naman pala labis ang pagpigil ng Donya. Pera lang pala ang usapan. Wala siyang pakialam sa matanda. Tama ka. Kung wala lang silbi yung pagiging aswang ng matandang yun, malamang matagal na siyang dinispatch Kaya nga nung may nakalabang antingero, ginawa ni tatay yung makakaya niya para hindi kami mawalan ng pagkakaperahan. Kaso nga lang siya yung namatay Dahil sa mga sinabi ni Belinda, hindi na nagsalita si Marjo. Nang mapagod si Doña Sibyang kakaiyak at naging mahinahon, umalis na sila doon sa lugar. Pagdating sa kanilang tahanan, nag-unahan pa sa higaan dahil sa sobrang pagod mula sa mahabang paglalakbay. Sa wakas, nakauwi na rin tayo. Halos makalimutan ko na yung amoy ng tahanan natin Nakalimutan mo na. Eto, ipapaalala ko sa'yo. Anak dang, hindi ko naman kinakausap yung puwet mo Bakit naglalabas ng amoy? Napakadugyot! Ngayong nakauwi na ang magkapatid at nahanap na ang kakambal na mutya. Nakapagpahinga sila ng maayos. Kagad ding dumalaw sa puntod ng yumaong mga magulang upang sabihin ang nangyari. Pagkatapos nito, bumalik na sa normal ang kanilang buhay, pero hindi pa rin nawawala ang mga lakad, lalo na kapag may naramdamang banta ng aswang ang kambal na mutya. Sa tuwing magbibigay ito ng senyales, kagad silang rumeresponde upang hindi na makapambiktima ng mga tao, maging ng mga hayop. Mas lalo silang lumakas dahil kompleto na ang kambal na mutya. Napapadali ang pagpuksa ng mga kalabang nilalang, mapaaswang o engkanto. Hindi man nila kailangang gawin ang mga bagay na ito, ngunit sinabuhay na lang ng magkapatid ang pagtulong sa ibang tao dahil alam nila na ito ang gusto ng yumaong ama. Gamitin sa kabutihan ang kambal mutya. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na storya dito sa ating channel.
Muli maraming salamat, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Paalam.